Ma, ang weird ni Lola no? Ba't niya ginagawa yan? Huwag mo na lang pakialaman. Ginagawa ko ito para sa inyo. May respeto ako kay Lola, pero hindi talaga ako naniniwala sa pamahiin. Lumaki ako sa bahay na puno ng bilin, huwag sumipol sa gabi, huwag magwalis kapag madilim na, at higit sa lahat, maglagay ng tsinelas sa may pintuan bago matulog. Lola ko ang pinakamahigpit doon. Tuwing gabi, inaayos niya ang tsinelas sa may pintuan at sinasabi niya na hindi raw pwedeng wala iyon dahil may mga bagay na hindi dapat basta pinapapasok. Napapailing na lang ako sa kanya dahil para sa akin, tsinelas lang iyon at walang kapangyarihan. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinagot ko siya. Sinabi ko na Tsinelas lang yan, La. Naniniwala ka dyan ang tanda mo na. tumingin siya sa akin ng seryoso. Hindi mo pa siya nakikita. Sagot ko naman, Kung wala akong nakikita, ba't ako matatakot, di ba? tahimik siya sandali bago niya sinabi na Maintindihan mo rin ako, Iha. hindi ko siya pinansin at sinadya kong hindi maglagay ng tsinelas sa pintuan ng gabing iyon. Kahit ilang beses pa niya akong paalalahanan, hindi ako sumunod. Gusto kong patunayan na wala naman talagang mangyayari. Nakatulog ako nang walang iniintindi. Pero bandang hating gabi, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong bumangon at napansin kong tahimik ang buong bahay. Wala si Lola sa sala at wala ring ilaw. Habang papalapit ako sa pintuan, napansin kong bahagya itong nakabukas. Sa labas, may anino na nakatayo. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam kong nakatingin ito sa loob. Tinawag ko si Lola pero walang sumagot. Biglang may kumatok. Mahina, ngunit malinaw ang tunog. Napansin ko na parang may humihila sa akin papalapit sa pintuan. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero gusto ko itong buksan. Isang hakbang pa sana at hahawak na ako sa doorknob nang biglang may humawak sa balikat ko. Malamig ang kamay. Paglingon ko, nakita ko si Lola. Nakatayo siya sa likod ko, pero may kakaiba sa kanya. Maputla siya at walang emosyon ang mukha. Tinanong ko siya kung bakit Ba't gising pa gising ka siya, pala? pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa pintuan at sinabi niyang, Wala akong nilagay. doon ko lang napansin na wala nga palang tsinelas sa labas. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang unti-unting bumukas ang pinto kahit walang humahawak dito. Doon ko nakita ang nilalang sa labas. Mas malinaw na ang itsura nito. Matangkad, payat, at ang ulo ay nakatagilid na parang pilit sumisilip sa loob. Nakangiti ito ng mahaba at hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang anyo nito. Napaurong ako sa takot at tinanong ko si Lola kung ano iyon, pero hindi pa rin siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pintuan. Napansin ko na hindi niya tinatapakan ang sahig. Parang dumudulas lang siya. Doon ko naramdaman ang matinding kaba dahil parang hindi na siya ang lola ko. Huminto siya sa harap ng pintuan at humarap sa akin. Ngumiti siya. At doon ko napansin na pareho sila ng ngiti ng nilalang sa labas. Sabay nilang sinabi na Ikaw ang nagpasok sa amin. Ikaw ang nagpasok sa amin. biglang bumagsak ang pinto at napasigaw ako. Doon ako nagising. Nasa kama ako, pawis na pawis, at mabilis ang tibok ng puso. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Lola sa sala, nakaupo at tahimik na parang walang nangyari. Normal siya, buhay, at walang kakaiba. Tinawag ko siya at La, ba't gising ka pa? Pake mo, ikaw ba't gising ka pa? hindi ako agad nakasagot at napatingin ako sa pintuan. Sarado ito at tahimik ang paligid. Pero may napansin ako sa sahig. 2 pares ng tsinelas ang nakalagay sa may pintuan, maayos at magkatapat. Alam kong hindi ako ang naglagay noon at sigurado rin akong hindi si Lola. Ikaw ba naglagay dyan, Iha? Buti na lang natauhan ka. Napatigil ako. La, hindi ako naglagay niyan.
Sino naglagay dyan? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa pintuan at ngumiti. Bago niya sinabi na Baka isa itong leksyon para sa'yo. nakatatawa mang isipin, pero ako na ang naglalagay ng tsinelas sa pintuan gabi-gabi. Hindi dahil pinipilit ako, kundi dahil alam kong may naghihintay sa labas. At ayokong subukan kung ano ang mangyayari kapag wala na iyong haharang.